Naramdaman mo na ba na parang may isang hindi nakikitang puwersa na tahimik na papalapit sa'yo, na para bang binubulong ang pangalan mo sa mga lugar na hindi mo pa marinig? Aries, hindi aksidente kung bakit nakarating sa'yo ang mensaheng ito. May isang sandali na paparating kung kailan ang lahat ng pinagdaanan mo, bawat tahimik na laban, bawat tanong na hindi nasagot, ay biglang magkakaroon ng malinaw na kahulugan. Maaaring nakaramdam ka na napag-iwanan ka, na parang laging may pagkaantala, o nagduda ka kung may saysay ba talaga ang lahat ng pagsisikap mo. Pero hindi ka nakalimutan ng kapalaran. Kapag dumating ang tamang oras, tatawagin ang pangalan mo, hindi pa bulong, kundi malinaw at buo. At sa sandaling iyon, hindi na muling gagalaw ang buhay mo sa parehong paraan. Aries, may mga sandali sa buhay na mas mabigat ang katahimikan kaysa sa ingay. Maaaring napansin mo kamakailan ang isang kakaibang paghinto sa paligid mo, ang mga plano ay bumabagal, ang mga sagot ay mas tumatagal bago dumating, at ang mga tao ay tila nagmamasid muna kaysa magsalita. Hindi ito kabiguan. Isa itong paghahanda. Madalas lumikha ang universo ng katahimikan bago may mahalagang mangyari. Sa ngayon, nakatayo ka sa gilid ng isang malaking pagbabago, kahit hindi mo pa ito lubos na nararamdaman. Sa kaibuturan mo, may isang tahimik na pakiramdam na nagsasabing malapit nang mag-iba ang direksyon ng kwento mo. Ang dating puno ng pag-aalinlangan ay unti-unting umaayon. Ang dating nakatago ay papalapit na sa liwanag. Nandito ang mensaheng ito para ipaalala sa iyo na ang tamang oras ay hindi laban sa iyo, ito ay kumikilos para sa iyo. At kapag dumating ang sandaling iyon, mauunawaan mo kung bakit kinailangang mangyari ang lahat ng eksakto sa ganitong paraan. Kasalukuyang enerhiya ng Aries, G. Panloob, G. Pakikibaka. Aries, ang yugtong ito ng buhay mo ay maaaring nakalilito dahil sa panlabas, tila walang malaking nangyayari, pero sa loob mo, ramdam mo ang matinding bigat. May mga tanong kang pasan na hindi mo laging sinasabi. Ngumingiti ka, nagpapatuloy, nananatiling matatag, pero sa kaibuturan mo ay may tahimik na pressure na unti-unting naipon. Ito ang pakiramdam ng alam mong may mas malaki kang nakalaan, kahit wala ka pang malinaw na patunay nito ngayon. Sinubok ng panloob na tunggaliang ito ang pasensya mo sa paraang hindi mo inakalang mararanasan mo. Maaaring napansin mo ang mga sandaling sumisingit ang pagdududa, lalo na sa mga tahimik na gabi. Mga isipang tulad ng, tama ba ang landas na tinatahak ko? O, bakit parang mas mabagal ang progreso kaysa sa nararapat? Ang mga tanong na ito ay hindi kahinaan, mga palatandaan sila ng paglago. Unti-unti mong hinuhubad ang dating bersyon ng sarili mo, at ang pagbabago ay madalas hindi komportable bago ito maging nagbibigay lakas. Hinahamon ka ng universo na magtiwala sa proseso kahit malabo pa ang lahat. May mga pagkakataong parang nauuna ang iba habang ikaw ay tila nananatili sa parehong lugar. Pero ang hindi mo nakikita ay ang lakas na tahimik mong binubuo. Bawat pagkaantala ay pinino ang focus mo. Bawat hamon ay hinasa ang tibay mo. Natututo ka ng discernment kung kailan dapat umusad at kung kailan dapat maghintay. Ang panloob na pakikibakang ito ay hindi para wasakin ka. Hinuhubog ka nito upang maging handa sa mas malaking responsibilidad, pagkilala at layunin. Ang pressure na nararamdaman mo ay hindi pagtutol, ito ay paghahanda. At sa lalong madaling panahon, ang bigat na pasan mo ngayon ay magiging kumpiyansa, linaw at direksyon. Ang mabigat ngayon ay magiging makapangyarihan. Yan ay hindi nakikitang pagbabago, yan tahimik ay nagbabago ay likod ng eksena. Aries, kahit pakiramdam mo na parang walang gumagalaw, may malalakas na pagbabago ang nagaganap lampas sa kayang makita ng iyong mga mata. Hindi laging ipinapahayag ng universo ang ginagawa nito ng maingay. Minsan, ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa katahimikan, sa likod ng mga saradong pinto, sa mga pag-uusap na wala karoon, sa mga sandaling hindi mo pa masusukat. Ang tila paghinto ay isa palang muling pagsasaayos. Inaayos ang landas mo upang kapag bumukas ang susunod na pinto, handa kang pumasok ng walang pag-aalinlangan. Maaaring nararamdaman mo ang pagbabagong ito sa mga banayad na paraan. Isang biglaang kapanatagan na pumapalit sa dati mong pagkabalisa. Isang unti-unting pagbitaw sa mga bagay na dati parang imposibleng pakawalan. O isang lumalalim na linaw tungkol sa kung ano ang hindi na tumutugma sa taong unti-unti kang nagiging. Hindi ito basta nagkataon. Patunay ang mga ito na papalapit ka na sa isang mahalagang punto ng pagbabago na sadyang itinakda para sa iyo. Nililinis ng universo ang mga sagabal, inaalis ang emosyonal na kalat, at pinatatatag ang iyong panloob na pundasyon.
Sa likod ng mga eksena, umaayon ang mga koneksyon. Inihahanda ang mga oportunidad. Ang mga sitwasyong dating humahadlang sa iyo ay dahan-dahang natutunaw. Kahit ang mga pagkaantala na naranasan mo ay hindi para ipagkait sa iyo ang para sa iyo, kundi para protektahan ka sa pagpasok sa isang bagay bago pa dumating ang tamang oras. Ang lahat ay maingat na pumapwesto kahit hindi mo pa ito nakikita ngayon. Ang hindi nakikitang pagbabagong ito ay nangyayari rin sa loob mo. Tumatalas ang iyong intuisyon. Mas nagiging matatag ang pakiramdam mo sa sarili mo. Natututo kang magtiwala sa sariling tinig kaysa umasa sa pagpapatunay ng iba. Mahalaga ang panloob na pagkakaayos na ito dahil ang susunod na darating ay mangangailangan ng kumpiyansa, tamang paghusga, at emosyonal na balanse. Hindi sinusubok ng universo ang pasensya mo, pinapalakas nito ang kahandaan mo. Kapag dumating ang sandali, hindi ito mararamdamang pilit. Mararamdaman mo itong natural, hindi maikakaila at malinaw. Ang para sa iyo ay tahimik na papalapit, tuloy-tuloy at may malinaw na layunin. At kapag tuluyan na itong magpakita, mauunawaan mo na wala talagang anumang nanatiling nakatigil. Tatawagin yan di iyong pangalan, Danya, sandali ng kapalaran. Aries, may dumarating na sandali sa bawat buhay kung kailan tumitigil na ang universo sa pabulong at nagsisimula ng magsalita ng malinaw. Ito na ang sandaling iyon. Ang oras na hindi ka na muling mapapalampas, kung kailan ang mga pagsisikap mo ay tuluyan ng kikilalanin, at kung kailan ang pangalan mo ay bibigkasin ng may layunin. Maaaring hindi mo pa alam kung paano o saan ito mangyayari, pero hindi ka magkakamali sa pakiramdam. Darating ito na may katiyakang papatahimikin ang lahat ng pagdududang matagal mong bitbit. Ang sandaling ito ng kapalaran ay hindi tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa pagkakaayon. Lahat ng pinagdaanan mo ay naghanda sa iyo para sa tawag na ito. Ang pasensyang napilitan kang matutunan, ang tibay na nabuo sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan, at ang lakas na hinubog sa katahimikan, lahat ng ito ay nagsasanib ngayon sa isang sandaling magtatakda ng direksyon ng buhay mo. Kapag tinawag ang pangalan mo, hindi ito magiging sorpresa, ito ay magiging kumpirmasyon. Sa kaibuturan mo, matagal mo nang alam na darating ang sandaling ito. Maaaring ialok sa iyo ang isang oportunidad na mas malaki kaysa sa inaakala mong para sa iyo. Maaari itong dumating sa anyo ng isang tao, isang desisyon, o isang biglaang pagbubukas na maglalagay sa iyo eksakto kung saan ka dapat naroroon. Ito ang pagkilala ng universo sa paglago mo at ang paanyaya nitong pumasok ka sa isang bagong papel, isang papel na may dalang pagkakakita, responsibilidad, at malinaw na layunin. Ang takot na mararamdaman mo ay natural, ngunit sasabayan ito ng isang panloob na kumpiyansang hindi mo alam na taglay mo pala. Ang nagpapalakas sa sandaling ito ay hindi lang ang pagkilala, kundi ang linaw. Mauunawaan mo kung bakit may mga pintong nagsara. Makikita mo kung bakit kinailangan ang mga pagkaantala. Lahat ay magkakaayos sa paraang may saysay, halos parang tula. Mawawala ang kapit ng kalituhan ng nakaraan, at papalitan ito ng direksyon at focus. Kapag tinawag ang pangalan mo, hindi na makakatulong ang pag-aalinlangan. Ito na ang sandaling lubos kang magtiwala sa sarili mo. Tumayo ka ng matuwid bilang taong naging ikaw. Hindi ka hinihiling ng kapalaran na magbago, hinihiling lang nitong humarap ka bilang ikaw. At kapag ginawa mo iyon, magsisimulang umusad ang buhay mo sa isang lakas at bilis na hindi na maaaring ipagwalang bahala. Iyan din ay mangyayari pagkatapos ng tawag. Aries, kapag tinawag na ang pangalan mo, wala nang mananatiling pareho sa loob mo. Maaaring hindi ito agad maging maingay o dramatiko, pero mararamdaman mo ang pagbabago sa paraan ng pagdadala mo ng sarili mo. Magkakaroon ng bagong direksyong gagabay sa mga desisyon mo, papalitan ang pag-aalinlangan ng isang tahimik, ngunit matatag na kumpiyansa. Ang mga dating puno ng kawalan ng katiyakan ay magsisimulang magmukhang may malinaw na layunin, na para bang bawat hakbang pasulong ay sinusuportahan ng isang puwersang higit pa sa simpleng pagkakataon. Mapapansin mo ring iba na ang tugon ng mga oportunidad sa iyo. Mas nagiging magaan ang mga pag-uusap. Bumubukas ang mga pinto kung saan dati ay may pagtutol. Ang mga taong minsang nagduda sa landas mo ay magsisimula ng kilalanin ang halaga mo. Hindi ito dahil nagbago ka ng kung sino ka, kundi dahil sa wakas, nakaayon ka na sa tunay mong layunin. Kapag may pagkakaayon, tumitigil ang buhay sa pagtulak laban sa iyo at nagsisimula itong umusad kasama mo. Kasabay ng pagbabagong ito ang responsibilidad. Hihilingin sa iyo na mas magtiwala sa sarili mong intuisyon kaysa dati. Magkakaroon ng bigat ang mga desisyon, pero magdadala rin ang mga ito ng kasiyahan at kahulugan.
Maaaring makaramdam ka ng takot, nagtataka kung handa ka ba sa kung ano ang darating. Pero ang kahandaan ay hindi nagmumula sa kasiguruhan, nagmumula ito sa tapang. At ang tapang na iyon ay matagal nang hinuhubog sa iyo ng bawat hamong pinagdaanan mo. Pagkatapos ng tawag, lalong titindi ang focus mo. Mawawalan ng kapangyarihan ang mga distraksyon. Mas magiging mapili ka sa kung saan mo inilalagay ang enerhiya mo, pinangangalagaan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang yugtong ito ay tungkol sa pamumuno sa sarili mong buhay, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng linaw. At higit sa lahat, mauunawaan mo na ang paghihintay ay hindi kailanman naging parusa. Ito ay paghahanda. Ang katahimikang minsan mong kinuwestiyon ay naging karunungan. At ang bersyon mo na humaharap ngayon sa susunod na kabanata ay may dalang lakas, layunin, at isang matibay na paniniwala sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Nagpapatuloy ang paglalakbay, ngunit ngayon, ito ay umuusad ng may malinaw na intensyon. Aral na kailangang maunawaan ng Aries. Aries, bago ka tuluyang humakbang papasok sa kung ano ang inihanda ng kapalaran para sa iyo, may mga aral na tahimik nang itinuturo sa iyo ang kaluluwa mo. Isa sa pinakamahalaga ay ang pasensya, hindi bilang paghihintay na walang ginagawa, kundi bilang pagtitiwala na walang takot. Hindi ka kailanman itinakdang magmadali sa paglalakbay na ito. Bawat pagkaantala ay nagturo sa iyo kung paano manatiling matatag kahit hindi pa malinaw ang magiging resulta. Isa pang mahalagang aral ay ang pagtitiwala sa sarili. Dumaan ka sa mga panahong kinuwestiyon mo ang mga naging desisyon mo, paulit-ulit na binabalikan ang mga sandaling hindi umayon sa plano. Pero ang mga iyon ay hindi pagkakamali. Mga paglihis sila patungo sa mas tamang direksyon. Bawat isa ay nagpalakas sa intuition mo, tinuruan kang makinig sa loob imbes na palaging humingi ng katiyakan mula sa labas. Dahil dito, mas naging matalino ang tinig sa loob mo. Natututuhan mo rin ngayon ang halaga ng hangganan. Hindi lahat ay itinadhang sumama sa iyo sa susunod na kabanata. May mga ugnayang pansamantala lamang, nandyan para sa isang yugto, hindi para sa buong buhay. Kinailangan ng pagbitaw kahit masakit. Ang pagprotekta sa enerhiya mo ay bahagi ng paggalang sa layunin mo. Marahil ang pinakamakapangyarihang aral ay ang tunay na pag-unawa sa sariling halaga. Hindi ang pagkilala ang bumubuo sa halaga mo, ito ay refleksyon lamang nito. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng labis na pagod o sakripisyo. Ang nakalaan para sa iyo ay lalapit ng may paggalang, hindi pagtutol. Ang mga aral na ito ay hindi para alalahanin bilang mga paghihirap. Sila ang pundasyon. Inihahanda ka nila upang tanggapin ang darating ng walang pagdududa o pag-aatubili. Sa pag-usad mo ngayon, dala mo ang linaw, lakas, at kumpiyansa. Hindi ka na ang taong nagtatanong kung sapat ba siya. Ikaw na ngayon ang taong alam na handa na siya. Aries, dumarating sa iyo ang mensaheng ito bilang pagpapatibay ng loob, hindi bilang panawagan ng pagmamadali. Nais ipaalam ng universo na ikaw ay nakikita, sinusuportahan, at ginagabayan, kahit sa mga sandaling pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Walang anumang pinagdaanan mo ang naging walang saysay. Bawat karanasan, masaya man o masakit, ay maingat na hinabi sa landas na ngayon ay unti-unting nabubuo sa harap mo. Hindi ka kailanman nahuli. Inaayon ka lang. Wala ka ng dahilan para magduda pa sa sarili mo. Ang lakas na dala mo ngayon ay pinaghirapan, nabuo sa pagtitiyaga, malalim na pagninilay, at tapang. Hindi ka sumuko kahit hindi malinaw ang lahat, at ang tibay na iyon ang nagbago ng enerhiya mo sa makapangyarihang paraan. Tumutugon ang universo sa kahandaan, at handa ka na ngayon, hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil sapat na ang tiwala mo sa sarili para magpatuloy. Hinihikayat kang manatiling bukas. Maging mapagmatsyag sa mga banayad na senyales, mga pahiwatig ng intuisyon, at mga hindi inaasahang paanyaya. Madalas dumarating ang gabay ng tahimik, nakatago sa isang maliit na desisyon o isang maikling pagtatagpo. Bigyang pansin ang kung ano ang tama ang pakiramdam, hindi lang kung ano ang nakasanayan. Ang susunod mong kabanata ay nangangailangan ng kamalayan, hindi pamimilit. Bitawan mo na ang takot na may mamiss ka o na mali ang mapipili mo. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi ka kayang lampasan. Patuloy kang gagabayan ng universo patungo sa mga sitwasyong sumasalamin sa paglago at mga pinahahalagahan mo. Magtiwala na darating ang linaw sa tamang sandali. Higit sa lahat, tandaan mo ito, hindi ikaw ang humahabol sa kapalaran, ang kapalaran ang tumutugon sa iyo. Sa sandaling pinili mo ang paglago kaysa takot, nagsimulang umayon ang lahat pabor sa iyo.
Magpatuloy ka ng may kumpiyansa, pasensya, at paniniwala sa sarili. Eksakto ka kung nasaan ka dapat naroroon, at ang susunod na darating ay magpapatunay nito sa mga paraang hindi mo kailanman inakala. Aries, habang nagtatapos ang mensaheng ito, maglaan ka ng sandali para huminga at pagnilayan kung gaano nakalayo ang narating mo. Hindi ka na ang parehong taong ikaw noong nagsimula ang paglalakbay na ito. Lumago ka sa katahimikan, tumibay sa kawalan ng kasiguruhan, at nahubog sa mga karanasang humiling ng pasensya at tapang. Mahalaga ang paglago na yon. Iyan ang dahilan kung bakit ngayon ay nakatayo ka na sa bungad ng isang bagay na may lalim at saysay. Ano man ang naghihintay sa unahan ay hindi humihiling na maging ibang tao ka. Hinihiling lamang nito na ipagpatuloy mo ang pagiging tapat, may intensyon, at totoo sa sarili mo. Pagkatiwalaan mo ang takbo ng buhay mo. Pagkatiwalaan mo ang tamang oras ng mga nangyayari. Hindi ka na naghihintay ng walang layunin, ikaw ay umuusad na ng may kamalayan. Bawat hakbang mula sa puntong ito ay may dalang linaw at direksyon. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ituring mo itong isang senyales na manatiling naririto at mapagmatsyag. Pansinin mo kung ano ang nararamdaman mo pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Kadalasan, ang pinakamalalakas na pagpapatunay ay dumarating sa pamamagitan ng damdamin, hindi lohika. Hayaan mong gabayan ka ng pakiramdam na yon. Kung may kabuluhan sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi mo ang mga saloobin mo sa mga komento. Ang kwento mo ay maaaring makatulong sa iba na tahimik din naghihintay ng sarili nilang sandali ng linaw. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensaheng nakaayon sa paglalakbay mo, alalahaning suportahan ang espasyong ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Ang maliliit na hakbang na ito ay tumutulong upang magpatuloy ang daloy ng gabay para sa mga higit na nangangailangan nito. Higit sa lahat, tandaan mo ito, ang landas mo ay natatangi at ang oras mo ay may layunin. Kapag tinawag ang pangalan mo at mangyayari yon, handa kang tumugon ng may kumpiyansa. Hanggang sa sandaling iyon, magpatuloy ka sa paglakad ng may tiwala. Napansin ka na ng kapalaran.